Network Entertainment. Spit Manila! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Towelettes with Spit! Ako po si Ariel. Aaron! Angelica. Cara. Papu. And this season, we are every episode interjecting or injecting improvised performance elements in every episode. At tamang-tama, sa araw pong ito, makakapakinig tayo ng isang murder mystery story na hindi natin alam at hindi pa ninyo alam At hindi namin alam. Namin alam. kung paano nga ba natapos ang kwentong ito. Pero tandang-tanda ko, ikinuwento ito sa akin ng tito kong nag-migrate na ngayon sa Australia. Sinabi niya, bago siya nag-migrate noon sa Australia, na tuwing araw ng Pasko ay masayang-masaya silang magpipinsan kasama na ang tatay ko at ng iba pang mga tiyuhin at tiyahin. Masaya silang nagsasabit ng mga palamuti sa Christmas tree. Naglalagay ng mga ilaw at ng mga makikintab na eskosesos. Isa pang bagong gawain na natutuhan nila ay ang magsabit ng Christmas stockings para daw mapaglagyan ng mga regalo ni Santa Claus. Bawat isa sa kanilang magkakapatid ay mayroong stockings na isinasabit sa may sala. Isang gabi, pagkagising nila at pagkauwi mula sa simbang gabi, nawawala ang lahat ng mga stockings. Mga bata, anong nangyari? Basta lang. Bakit kayo umiyak? Teka lang. 1, 2. Wala na nga silang lahat. Kuya, yung stockings ng anak ko nawawala. Ha? Kinuha ba ng anak mo? Yung anak ko, magkakasama tayo sa simbang gabilata. Paano naman niya kukunin yun? Nandito lang yun bago tayo umalis. Mama, Papa, yung stockings ko, madami puno na yun. Yes, anak. I'm so sorry. We're just gonna have to look for it. Biglang naalala ng kapatid ng tito ko na may isa palang naiwan sa bahay. Sandali, alam mo, may isang naiwan sa bahay. Kukunin ko, ha? Na tao. Kukunin ko siya. Oh, Nandito na pala kayo. nako, Saan kayo galing? Manay, di ka na naman nakasama. Ay, sorry kasi hindi Mano ako po, nagising. Manay. Mano po. Hello. O bakit ka nandito? Hello. Si Manay Didang ang bunsong kapatid ng lolo ng tito ko na naiwan sa bahay noon. Si Manay Didang ay noon ay 30 years old at kauuwi lang galing sa probinsya. Siya ang lagi naming nakakasama sa mga pasyalan maliban sa araw na ito. Tinanong namin siya ng tito ko daw. Manay, bakit hindi ka naman nakasama ngayon? Lagi ka namang kasama. Sorry kasi kakauwi ko lang tapos parang tinanggal ko lang lahat ng gamit ko sa maleta ko at napagod ako agad kaya nakatulog ako at di ako nagising. Ganun ba? Tara na, nandun silang lahat sa magkakasama. Okay.
pumunta silang lahat sa sala na para bang nakalimutang nawawala ang mga stockings. At doon biglang nagsalita ang tito ko dahil nanggaling siya sa kwarto ni Manay Didang. Nakita daw niya ang mga stockings sa... Ha? Sa maleta ko? Kakatanggal ko lang ng gamit. Wala naman yan kanina. Manay, hindi ko rin ma-explain pero kasi pagdating namin, nawawala yung stockings. Kinuha kita sa kwarto mo, paglabas mo, nakita ko dun sa maleta yung stockings. Ano naman ang gagawin ko sa stockings? 30 years old na ako. Puro candy lang ang laman nito. Sinasabi mo ba na may ibang naglagay nito sa maleta mo? Aba, hindi ko alam. Tulog ako. Buong hapon. Buong Didang, gabi. umamin ka na. Tingnan nyo nga yung stocking kung may nabawasan. Hindi ko rin alam. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mayroon pong nawawala. Oh, Didang, ano ba naman yan? Pati candy, kinukuha mo mula sa mga bata. ayaw niyo maniwala. Check niyo yung blood sugar ko. Aling Didang. Pagkatapos ng pagpapa-blood test, Aray! nalaman na walang sugar spike si Manay Didang. Sabi ko sa inyo wala naman Ako, Manay Didang, pasensya na. Pero sumama ang loob ni Manay Didang kaya dali-dali siyang umalis at bumalik sa probinsya. Ayoko na dito. Manay, wag Hindi. naman. Hindi. Wag, Hey, Manay, misunderstanding lang yan. Manay, ito naman. Tatanungin ko yung anak mo ngayon. Ano yung nawala? Sabihin mo nga, ano yung nawala? Manay Didang, hindi ko po alam kung ano talaga naman ng stockings kasi pupuksan ko po yan sa Christmas. Pero Paano mo alam na kulang? wag po kayong pagtaasan ng boses. At nagkaroon ng samaan ng loob tuloy daw sa pamilya ng tito ko. Didang naman bata lang yan. Ba't mo sisigawan? Kuya, Alam mo, mabuti pa, umalis ka na lang. Merry Christmas sa'yo ha. So much for being a family. Alam mo, nakakahiya. Umalis ka na lang talaga. Tama na, kuya. Bye, Didang. Wala ngayon. Tama Hindi na. na kita kapatid. Napakalungkot ng Pasko of 1958 dahil nagkaaway-away ang pamilya ng tito ko ng mga magpipinsan dahil sa nawawalang stockings. Doon naisip ng tito Wawi ko na malamang hindi nila alam ang tunay na nangyari. That's why he took it upon himself to get down to the truth. Hello? Didang, si Wawi to. Hello. Ano? Medyo matagal na rin nung huli kang bumisita sa amin Mga 1 buwan na rin. Alam mo, sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano talaga nalagay yung mga stocking sa maleta mo. Pero, meron akong nakitang iba pa Talaga? Kasi yung stockings na yun, 5 yun Pero yung isa, wala pa rin Ha? So may stocking din na nawawala? Oo. Nakita niyo naman ako mag-impake. Wala naman akong Wala dala. talaga dun sa, kahit i-check mo yung bagahe mo. Teka lang ito yung toothpaste ko. Ito yung... Ngayon ka pa lang pala nag-unpack. Oo, kasi sumama yung loob ko, kaya hindi ko na to binuksan. Bumili na lang ako ng mga bagong damit para hindi ko maalala yung ginawa niya sa amin. Kalma lang, baka mag-spike na naman yung blood sugar mo. Na hindi naman daw talaga nangyari, sabi ni Manay Didang sa tito ko. Dahil nga pagkatapos sa blood test, wala namang sugar spike. Doon, nag-unpack ng maleta ang tita ko at doon din na-unpack ni tito ang ilan pang impormasyon noong nakatulog ang tita ko, si Manay Didang rather, at kaya di siya nakapagsimbang gabi. Nalaman nila ang isang impormasyon nang marinig daw ni Manay Didang ang isang kaluskos doon. Oo, actually, nung natulog ako, akala ko bumalik na kayo. Pero biglang 10 minutes later, bumalik kayo. Tapos, eto, binuksan ko yung maleta ko. May alikabok na kulay yellow. Ha? Umalis kami nun. Nagsimbang gabi kami. Halos 2 oras kaming nawala.
medyo malayo yung simbahan kaya hindi kami makakabalik agad. Paano pumasok tong kulay yellow na alikabok ba to or powder? Doon naalala na ni Tito Wawi na nung papunta pa lang sila sa simbahan na 2 hours away, mayroon silang kamag-anak na kinailangan daw bumaba ng sasakyan. Hindi kaya galing itong alikabok kay Matilda? Kausapin mo si Matilda. Sige, siya. Baba ka muna to. Click. Tung. Hindi pala pumunta ang tito ko sa Batangas. Tinawagan lang pala niya ng call collect. Pero ngayon, kasama ang paborito niyang pinsan, pinuntahan nila si Matilda. Kuya, Oh, samahan mo naman ako punta natin si Matilda. Wawi naman. Bakit? Kaya naman, kasi meron akong nakuhang bagong impormasyon Sa'yo ko lang sasabihin to Sige, ano yan? Galing kay Manay. Meron daw yellow na alikabok dun sa maleta Tsaka parang may pumasok daw sa bahay natin. Naalala mo, isang buwan nakaraan nung nagsimbang gabi tayo tapos hindi siya sumama nung lumayas siya. Syempre, naalala ko yun. Medyo napagsalitaan ko ng masama si Manay Didang nun. Actually, yung New Year's resolution ko nga ay huwag na magsabi ng masasamang mga words. Okay. Pero sana okay lang siya. Kaya nga, kung gusto mo makabawi sa kanya, kailangan nating malaman ang katotohanan sa likod ng mga stockings na to. Dali-dali nilang pinuntahan si Matilda, ang hipag ng tatay ni Tito Wawi, aka tita niya. Nakatira sila sa bahay 2 streets away sa Kalye, Burgos. Uy, tuloy kayo, aba. Oy, walang Bigla balam naman na tong po, bisita. Tita Matilda. Hello po, Tita Matilda. Bigla naman tong pagsabi yun. Oo, Hindi ako sorry. nakahanda ng merienda. Di bali po, okay lang. okay lang. Magsiupo muna kayo at Tita Matilda, andyan pa po yung pusa nyo? Yung medyo dilaw yung pusa. Ang ibig mo bang sabihin ay si Kuring? Oo, si Kuring. Ay, nako, nandun lang sa groomer ngayon yun. Honey, umupo muna kayo dyan. Ano ba? Gusto nyo ba ng salabat? Sige, kunan nyo na lang po kami ng salabat muna. Salabat lang ang meron ako ngayon. Oh. Pagpasensyahan nyo na. Sige lang, okay lang Salamat, po. tita. Kuya. Habang kumukuha ng salabat, si Tita Matilda nagkusang magbusisi ng mga bagay-bagay, aparador, drawer, cabinet, refrigerator, ang magpinsan na si Wawi at George. Wawi, check mo dun sa ilalim. Sa ilalim ng Sige. cabinet. Check ko Check mo yung pusa. Sige. Nakabantay ako dyan. Sa cat house. Bigla silang may nakita sa isang drawer sa loob ng singer's sewing machine. Wawi, tingnan mo to. Kuya George! Tingnan mo to. Oh! Ito yung... Tita! Wala Nakita po. nyo na pala. Ay, dapat sikreto lang to. Surprise pa. Talagang nananahi ako ng damit na yellow ni Ariana. Hindi ba't magba-birthday na siya? Tita, nananahi din po ba kayo ng stockings? Kasi ito po ang ganda ng isa Magre-request ka ba? Oo, Susan. Kaya ko rin yan. Doon naalala ni George na ang nawawalang stockings ay kulay dilaw lahat, katulad ng tela na tinatahi ni Tita Matilda para kay Ariana. Teka lang. Parang dilaw din yung stockings na nawawala Tita, matanong ko lang, yung thread count ba nito ay 200? 250. 250. 250 lengthwise. 150. Wait. Sige. Tita, may sasabihin lang po ako kay Wawi saglit. Maiwan po muna. O sige, iinit ko muna tong biko. Wawi, Ano, Kuya George? pareho ng thread count. Ayun nga, binilang ko rin. Pati yung kulay, pareho. Kailangan na nating umalis dito. Baka tayo sunod Pero
hablatin mo yung stocking na dilaw. Bilis. Oo. Paano ba yung nagmamadali Ah, kayo? Ay, Opo, kasi Kain muna tayo. may Kain muna. lakad Kain pa muna. Hindi, tita. Ayaw na Oo. namin maabala ka pa. So, mauna na po kami. Salamat po sa salabat. salamat po. Baunin nyo na lang to. Opo. At sa paglabas ni Wawi at ni George, doon nila napansin na favorite color yata daw ni Tita Matilda ang color yellow dahil ang poste sa labas ng bahay nila ay kulay dilaw din. At sinabi nilang parang katulad ito siguro ng dilaw na alikabok na nakita nila ng kanilang ni Manay Didang. Nagsumbong sila sa tatay nila. Dad, meron po kaming ibabalita. Alam ko, masyado ka nang matanda for these kinds of concerns, pero tungkol kasi to sa pamilya natin at sa kapatid mo na si Tita Matilda. Mali, At saka si Manay asawa Didang. ng kapatid mo na Oo. si Tita Matilda. Alam ko yan. Alam mo naman pala eh. Ano ba yun? Hindi, kilala ko si Matilda. Yun yung ibig kong sabihin. Bali, Dad. Kasi nung di ka pa nakakauwi, nagsimba kami nung Pasko. Simbang gabi. Oh, Tapos nawawala yung stockings. Di ba naalala mo, ikaw pa yung nag-prepare ng Ay, mga stockings na yun? oo, nilagyan ko ng naglagay ng mga- candy. Oo. Nawawala eh. Nakita namin sa maleta ni Manay Didang, pero nag-away sila nitong si Kuya George. Oh, So, teka lang. Oh. Nilagay ko yung birthday gift nyo dyan sa isang stocking Ha? Mahal yun. Wala, chinek namin 5 yun eh. 4, puro candy lang yung laman. Ha? Ibig sabihin, nandun sa isang nawawala yung birthday gift namin? Patay. Mahal yun. Doon nila nalaman na ang nirigalo sa kanila ng tatay nila ay ang pinakausong laruan noong 1958. Nandun yung Golden Jackstones. Patay. Hala. Hindi ko na po alam kasi napunta po kami kay Tita Matilda eh, pero puro yellow lahat. Si Matilda. Dad! Si Matilda. Dad! Ay. Si Matilda. Hindi na raw muna nalaman ni na Tito Wawi at ni Tito George kung anong nangyari dahil sa nangyari sa kanilang tatay. Dumaan ng mga taon, hindi nila napag-alaman kung ano ang nangyari sa nawawalang Christmas stockings na sumira sa kanilang pamilya noong 1958 at nagpalungkot ng kanilang Pasko noong 1958. 20 years later, noong 1978, may natagpuan si Tito Wawi sa loob ng kwarto ng kanyang tatay. Dad, miss na kita. Ayusin ko lang tong kama mo. Ay, palitan ko na tong bedsheet. Ano to? Plastic? May laman na papel sa loob. Binasa niya ito at sasabihin ko sa inyo kung ano ang nakasulat. Batay din sa tandang-tanda kong boses ni Tito Wawi. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Babasahin ko. ng Dad, I miss you. Babasahin ko na lang sa boses mo para hindi kita mabasa. Ang mga minamahal ko sa aking pamilya. Ang mga minamahal ko sa aking pamilya. Iiwan ko
Ang Iiwan ito ko ang ito para sa inyong lahat. para sa inyong lahat. Ito ay ang passcode ng aking safe. Ito ay ang passcode ng aking... Ang safe ay matatagpuan sa loob ng aking Ang mattress. safe ay malalako sa loob. Sa loob ng mattress. Kaagad-agad na kinuha ni Wawi, ni Tito Wawi, ang kutsilyo mula sa kusina para tastasin at lapirutin ng kutsyon. Doon niya nakita ang isang maliit na metal safe. 6 inches by 8 inches by 12 inches. Maliit lamang. Doon niya nilagay ang passcode. 5 to the right, 3 to the left, 20 to the left, and 2 to the right. Doon tumambad ang isang stocking na kulay dilaw. Andito na yung stocking. Andito yung golden jackstones. Andito lang pala yun all along. Kailangan kong itago to para walang ibang makakita sa mga kapatid ko. Habang bumababa sa hagdan, nahulog siya. Ma! Ay, dito ay. Anak, yung jackstones, 10 yan. Ibig mo sabihin, ito ba yung nawawalang all this time? Oo, kolektahin mo lahat. Anak, Ang anak na iyon ay ako. Doon ko nakita na nasa hagdan din pala si Tito George. Wawi, nahanap mo. Finally, nahanap mo. At sinabi ko kay Tito George, hindi ba ikaw ang tumulak kay Tito Wawi para mahulog siya dito? Ikaw, Tito George, ikaw ang nagtago at nagnakaw ng lahat ng mga stockings? Oh! Ako nga. Ako nga ang nagtago ng stockings. Nung papunta tayong lahat sa simbang gabi, pinara ko ang tricycle at naglakad ako pabalik upang mailagay ang mga stocking sa maleta ni Maday Didang. Bakit? Bakit mo kinailangan pagbintangan si Manay Didang? Anong nangyari sa inyo noong 1958? Anong ginawa mo? Bakit? Buhay ka na ba nun? Kinwento sa akin ni Tito Wawid. Oo, anong nangyari sa iyo? Kinwento sa akin yun ni Tito Wawid. Tama ka. Kunento niya ang lahat. At gusto ko na kasing mawala si Manay Didang sa pamilyang ito dahil lahat ng mga pamangkin ko, siya ang favorite. Lahat ng mga bata tuwing magpupunta sa bahay ang tinatanong, nasaan na si Manay Didang? Nasaan na? Kailan kami pwede maglaro ni Manay Didang? Hindi nila naisip. Pwede naman makipaglaro kay Tito George. Kaya minabuti ko na ilagay ang yellow stockings sa bag ni Manay Didang para siya'y mapagbintangan. At ngayon, nahanap na ito ni Wawi. Kaya kinailangan ko na rin siyang pakawalan. Pero ibig mong sabihin, nung sinamahan mo si Tito Wawi kay Chang Batilda, alam mo ang lahat? Oo. Alam ko ang lahat. In fact, ako ang nagbigay kay Tita Matilda mo ng lahat ng yellow na tela. Ako ang nagsabi sa kanya na magtahi ka ng yellow stockings para sa mga pamangkin namin. Ako ang nagsabi na at some point, yung poste sa labas ng bahay, pinturahan mo ng dilaw. At ako rin ang nagbudbud
ng dilaw na alikabok sa isa sa mga stockings nang sa gayon ay mapagdudahan nyo si Tita Matilda na siyang kumuha ng yellow stocking. But it was all me. It was all me. And now that you know, I'm sorry. Hindi. Sinira mo daw ang Pasko ng 1958, Tito George. Sinira mo ang Pasko ng 1958. Habang kausap ko si Tito George noon, hindi ko na malayan. Nagkakamalay na pala si Tito Wawi. Nagulat ako sa bigla niyang ginawa kay Tito George. Kuya George, Oh, ano nangyayari? Wawi, narinig mo ba lahat ng sinabi ko? Ay, hindi ko narinig. Oh, Ariel! Dito ka pala. Tara na. Tulungan mo akong tumayo. Walang nalaman ang Tito Wawi ko sa lahat ng mga sinabi ni Tito George. Kaya sinumbatan ko si Tito George ang aking 1978 version. It was Tito George. Si Tito George ang lahat. Hindi. Ariel, Hindi. alam ko. Narinig ko. Pero hayaan mo akong gawin to. Kuya George, tara muna sa labas. May gusto sana akong ibigay sa'yo. I'm home! Nagulat kami, nandun si Manay Didang. Kaharap ngayon si Tito George at si Tito Wawi. Manay Didang, Manay nakuha Didang. mo Ang text message mo, nakuha ko lahat. Na voice note mo, nag-text message ka sa akin, kaya bumiyahe ako ng napakabilis para pumunta dito. George! Saktong-sakto ang oras mo. Mukhang paparating na rin si Chang Matilda. Oh, parang may reunion dito George. Oh, ano nangyayari? Bakit nandito kayong lahat? Doon ako nagulat sa ginawa ni Tito Wawi sa harap ni Manay Didang at ni Chang Matilda. Ngayong alam na niya ang totoo, may sinabi siya kay Tito George. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na nalaman ko na ang katotohanan. At yun ay nakarecord sa cellphone na ito. Ipi-playback ko. 1978 noon. Ang mga cellphone ay sinlaki pa ng maleta ng mga attache case. Binuksan ni Tito George ang maleta niyang sinlaki ng attache case na mayroon din si si Manay Didang, mga padala mula sa Australia. Sabihin mo, ikaw ang may dahilan, Tito George? Ikaw? Ariel, manahimik ka. Oh, ngayon alam niyo na ang lahat na buko na ako. Wala ka ng takas, George. Ipapadala namin ito sa pulis. Para saan? Dahil lang may nawawalang stocking? Bakit? May namatay ba? Oo, May nasaktan ba? George, meron. Ang espiritu ng Pasko noong 1958. Yun, ang kinuha mo sa aming lahat. Ito na lang ang iniwan ni Dad. George Cruz, you are under arrest for killing the spirit of Christmas 1958. Doon ako biglang nagsalita. Sabi ko, teka lang, Tito Wawi, Chang Matilda, Manay Didang, Tito George. Tito George, kung ikaw talagang may kasalanan ng pagkamatay ng spirit of 1958 Christmas, bakit na kay tatay? Bakit nasa tatay ni Tito Wawi ang yellow stockings? Well, akong naglagay nun doon. Simple pala. Ako ang naglagay kay Tito ng yellow stockings dahil gusto kong mapagbintangan nyo rin siya.
Mandadamay ka Grabe pa ka, talaga, patay na George. si Dad. Anong gusto mong patunayan, George? Ang gusto kong patunayan ay kahit ano pang paglagyan niyang stocking na yan, wala nang Paskong maganda dito. Lahat ng Pasko natin mula 1958 onwards, hindi na masaya. Yung mga bata, hindi na nagmamano. Yung mga magpipinsan, hindi na nag-uusap-usap. Kanya-kanya na lang. So ano pang point? Kaya ba hindi ka na nagpaparaffle din, Tito George? Natumpak mo, Ariel. Mula nung merong nagsabi na nagreklamo na ang premyo lamang ng raffle ay 3 pirasong mansanas, mula nun hindi na ako ginanahan pang magpa-raffle ulit. Kung ganyan lang din naman ang mga pamangkin ko, mga ungrateful, Huwag mo silang mabuti pang idamay. wala na lang magpasko dito sa pamilyang Huwag mo to. silang idamay. Ako yung nagreklamo ng 3 mansanas. Oo, Wawi. Ikaw nga yun. At narinig ng mga bata. At mula nun, inisip nila na pwede na silang magreklamo. So, Merry Christmas to you. We are taking you away, George Cruz. At doon, kinuha ng mga pulis si Tito George for killing the spirit of Christmas 1958. Doon, nagkalinawan kami ni Tito Wawi kung paanong kahit ang paborito mong pinsan, hindi mo dapat pagkatiwalaan. Kaya hanggang ngayon, tuwing nakikita ko ang mga pinsan ko, worried ako. Ariel, kamusta na? Oh, may dala akong biko. Halika na. Kain tayo. Mansanas oh. Sa labat? Sa labat na ba kayo? O tara, sama ka na sa amin. Magsisimba kami. So, Joy, Met, nako, baka yung, ano na lang ako, meron ako kong show eh. Sige. Next time na lang. Sige, nood kami ha. Sabihan mo kami pag may show ka. Sige, text ko kayo. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry, 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 Merry Christmas. Merry Christmas. Paminsan-minsan, may mga Pasko na puno ng saya. Paminsan-minsan, may mga Pasko na kasama mo ang pamilya. Pero minsan, mas mabuting manatili ka na lang mag-isa. Sinusuot ang medyas at hindi dinidisplay sa sala. Sa susunod na kabanata, abangan natin kung paanong matutuklasan natin kung paano nahanap ang missing kampana ng Barangay Kupang. At isa na naman pong episode ng Tawa Let's with Spit! Ang sinamahan ninyo kahit na hindi nyo alam kung saan ito papunta. Yes. This has been Papu. Cara. Angelica. Ariel. At Ariel, hanggang sa susunod. Thank you. Thank you! Spit Vanilla. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.